um, mga representatives sa Kongreso. Ito na ang ating susunod na chika-chika. Ito ha. Ito na ang susunod na chika. Ayan. City with the highest crime in Southeast Asia. Number 1, Manila. Diba? 64.7. Number 1 pala ang Manila ngayon. City with the highest crime in Southeast Asia. Wow. Dami. Grabe. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Amazing, diba? Diba? Nakakatakot talaga. Oy, Manila pala number 1 ngayon sa Southeast Asia. Pang-ilan ba ang Bangkok? Pang-10. Ang Iloilo? Pang-9. Meron ding Cebu. Naku! Naku, naku! 3 city ng Pilipinas, Manila, Cebu at Iloilo, pasok sa top 10 city with highest crime in Southeast Asia. Hala! Grabe naman ay. Grabe, grabe, parang nakakatakot. As in, is this really, is it true? Nako, 3 city ng Pilipinas, pasok sa top 10, highest crime in Southeast Asia. Hindi ba nakakatakot dyan? Di na ikagugulat from Miss Barryfly. Dahil sa kabagangan yan from Larry. My weekly press ko ng mga congresswomen and men and women in defense of Tambalisa at BBM. Diba? Kabibig, my moderator ka na hide ng mga messages kahit hindi negative. Ay okay lang yon. Yung mga moderator na yan, sila yung mga moderator na kokak. Okay lang yon. At least nandito sila, nagmo-monitor sila sa ating live. Diba? Hayaan mo na sila. Di man legit yung pinakita mo, gazino lang iinedit niyang Diyos ko. Sige, bahala ka kung sino ka man. Edited pala to? Edited pala to? Baka ikaw ang edited. Baka ikaw ang edited, oy. Ha? Bakit? Masakit ba ang katotohanan? Kung totoo man ito, nakakatakot. Diba? Nakakatakot pala kung totoo ito. Kung totoo ito, nakakatakot talaga. Diba? Ay, sige po, pakilapag po yung anong totoo. Diba? Kasi nakakatakot kung totoo ito, ha? Manila, Cebu, and Iloilo, kung totoo man ito, nakakatakot talaga. Pero, let's observe and check kung meron a statement ang PCO nito. Baka they have to defend or they have to rule out statement regarding on this issue. Diba? Regarding on this issue ba, tingnan natin kung paano nila ito sasagutin. Diba? From Nalil Dolocab, grabe naman, nakakatakot naman. What a disgrace. Crime and corruption is increasing in the Philippines. Manila, Cebu at Iloilo, sabi ni top 3. Farrakhan, pingi Pulveron, please. Sabi ni Dynamic Force. Meron pala nakapasok dito, no? Overtime mga trolls ngayon, sahod mga langya, pinagkagulo ang kaluluwa. Bagong Philippines talaga, magaling ka BBM, sabi ni J-Bell. Anong petsa ba ngayon? It's 15, so 15 na pala, kaya nandito ang mga trolls. Kaya wag nating patulan ang mga kokak. Mga kokak, dead mayo yan. Yun lang, wag niyong patulan ang mga kokak. Kasi pag walang pumapatol sa mga kokak, ay, zero balance sila. Diba? Pasok mga kokak, 15-15 na. Pasok mga kokak, 15-15 na. Pasok mga kokak, 15-15 na. Diba? Puro na lang politika ang pag-usapan sa Congress para tungkol sa economic issues para pag-usapan ang mga taong nagugutom na. Successful ang maisog kanina sa Hong Kong. Hindi nakapasok ang mga gustong sumira sa Hong Kong maisog. Congratulations!
OFW sa Hong Kong, congratulations. We're very proud of you. Congratulations, OFW Hong Kong. Talagang maisog kayo, di ba? Very happy kami sa inyong lahat dyan. Okay, palakpakan, bigyan natin ng palakpakan ang mga OFW from Hong Kong. First place talaga ang Manila from Ellen Holiano. Diba? Congratulations OFW from Hong Kong. Napakalakas, napakamaisog nyo talaga. At dyan, naramdaman ng mga tao na patuloy pa rin kayong lumalaban. Diba? Hindi, nag-edited si Kabibig para yan sa taong bayan eh. Anong edited? Tumahimik kayo, edited ka nga kayo. Tingnan nyo anong edited? Yung mata mo, edited. Yan edited ba yan? Congratulations Manila, number 1. BBM, good news, another achievement, unlock. Edited yan? Yung mata mo, edited. Walang ibang statement, kundi AI, kundi edited, kundi scripted. Hay nako. Wag natin patuloy yung mga taong kulang sa kain. Ay nako, mga kulang sa mga utak na puro pulbura. Ay nako. Kokak. Ganon. Ay nako. So yun lang mga kabibigan ating latest lebak-lebak for today. Yung unang nilebak-lebak natin with the evidence na parang na-feel na nadismaya si Senator Bato de la Rosa kasi marami ang against sa kanya. Diba? Against na tungkol sa PDEA leaks. Tapos yung pangalawa natin istorya, yung mga komento ng mga senador, like for example, mga ex-senador pala, like Lacson and Trillanes. Tapos, nag-comment din si Senator Zubiri. Tapos, yung mga congressman na nagsabi na it's just a waste of time, effort, and money for doing the PDEA leaks Senate hearing. Ganon ang kanilang ipag-intindi. So, parang, at sabi din ni Gadon na si Bato kailangan ng iligwak bilang chairman ng committee kasi nakita ni Gadon na hindi nga makapa-straight English si Bato. He cannot express himself in a straight English. Pati Tagalog na uutaw si Bato. Hindi feeling perfect. So yun lang mga kabibig ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At huwag mong kalimutan, tataas ang BP mo sa vlog ni Kokak. Bye everyone! See you later sa ating pangalawang live. Jonsha wish your boyfriend was a Kokak like you. Kokak like you. Kokak like you. Kokak.